Ito yung aking bluebell na clamp. I-re-repat ko sa ngayon kasi tingnan mo yung ugat niya, talagang siksika na. 3 years na rin kasi ito nakatanim, ngayon ko lang i-re-repat. Ayan yung pasok niya dati. Sinira ko na kasi di ko mabunot. So kapag nagre-repat tayo, kailangan nating bawasan yung ugat. Kagaya nito, binabawasan ko siya pero hindi pa tapos. Masyadong siksi kasi kaya medyo mahirap din yung lupa niya nakapaloob sa mga pagitan ng mga ugat, kaya ang hirap din basta-basta gupitin. Wala rin kasi akong itak na pwede sanang pamputol. So, mamaya i-share ko sa inyo pag nabawasan ko na yung ugat niya pag tapos na. So tapos na ako magbawas ng ugat niya. Kung mapapansin nyo, laki nung ininipis nung ugat niya. Halos 2/3 yung inalis ko. Kaya ngayon manipis na lang yung ugat niya. So kailangan nating gawin yon para magkaroon ulit ng space na gagalawan yung mga bagong ugat na lalabas kapag inirepet natin siya. May epekto rin kasi sa bonsai yung kapag masyado ng compact yung ugat niya sa pot, humihina yung or bumabagal yung pagtubo niya. Parang hirap na rin siyang tumubo. Kaya ginagawa natin yung repotting na ganito. Yan, pumice yung ginamit ko. Inilagay ko sa ibabaw ng screen para hindi rin ng tubig yung river sand kapag nagdilig. Pampaganda rin ng drainage itong pumice So ayan po, naglagay na ako ng river sand. Tapos ilalagay ko na itong bluebell. Tapos maglalagay ulit tayo ng river sand para makompleto na yung repat natin. Ayan po, tapos ko ng may repat si bluebell. I-defoliate ko rin siya para less stress sa mga ugat niya. Dahil nga sa nirepat ko siya, mas maganda rin na mabawasan yung mga dahon niya or ma-defoliate siya. Ganito lang po ako mag-defoliate ng bluebell, mano-mano lang. Hirap din kasi itong madaliin kasi pati dahon niya may tinik kaya matagal pag mag-workshop ng bluebell. Pero paborito ko pa rin ito kahit
lumalaban pati dahon. Paborito ko rin ang bluebell kasi maganda rin siyang i-wire, flexible, tapos yung bark niya, kung makikita mo ang bark niya, old looking talaga, nagbibitak-bitak pati. Ito na po yung finished product. Tapos ko na siyang i-repat, i-defoliate, at tinrim ko na rin yung mga hindi kailangan na sanga para magmukhang malinis at maayos tingnan. Yun lang po para sa video natin ngayon. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon ay paki-like na lang po bilang suporta. At yung mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang din po. Paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga latest videos na i-upload ko. Muli po ay maraming salamat sa inyong panunood at happy bonsai po sa inyong lahat.